Ay natutuwa at nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na tayo ay pinahintulutan magising mula sa pagtulog. Maraming mga taong hindi na umabot sa mga araw na ito. Sapagkat tunay nga na yesterday is gone, tomorrow is another day. And we do not know what a day may bring forth. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha, Inna Allaha indahu ilmu sati, wa yunazzilul ghaiza, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadinapsum madda taksibu gada, wa ma tadinapsum bi ayadin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Sa ating wika, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ang ating tagapaglikha, ang siyang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Bakit nga ba tayo naririto sa mundong ibabaw? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung mga engkanto na hindi natin nakikita, at tayong mga tao, upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Sino nga ang tagapaglikha? Ang tagapaglikha, siya po ang Allah. Siya ang Allah na siyang nabigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay sa atin, ang taging hukom at hari sa araw ng paghukom. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Opo. Siya po ang nagmamay-ari ng kalangitan at kalupaan. Amen. Kung mapapansin mo, sinabi ni Jesus sa Biblia, ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Ibig sabihin, pinapahiwatig doon na si Jesus mismo ay isinugo at siya ay nagmula sa tagapaglikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi rin ni Jesus, wala akong mas makapangyarihan ang nagsugo sa akin kaysa sa akin. Yes. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang sugdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Kung mapapansin mo, ipinapahiwatig ni Jesus para magkaroon tayo ng assurance of salvation. Sinabi sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala natin ang isang tunay na Diyos at si Jesus ang kanyang sugo. Ibig sabihin, iisa ang nagsugo at si Jesus Kristo ang sinugo. Ibig sabihin, alipin si Jesus Christ, propeta, at siya ay humihingi ng tulong kalinga sa tagapaglikha. Ang ibig ko sabihin, nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay total submission and obedience to the will of God Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ano yung ating mga nakikitang iba't ibang sikta, relihiyon at denominasyon? Yan po ay man-made. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyon, ito ay hindi tatanggapin mula sa Diyos ng Allah, at siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, magiging kabilang siya sa mga talunan, sapagkat kung ikaw, ako, gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantalang Islam, bago likhain ang tao, si Adan, ay nandyan na ang Islam. Opo, ang pinakaunang tao na nilikha ng Diyos si Adan. Bago likhain si Adan, nandyan na po ang Islam. Kasi ang Islam, ibig sabihin, naniniwala na iisa lang, itinuturo na isa lang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, there is no God except Allah. Ano po? Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Paano pag dumating ang katapusan ng ating buhay, ano ang inaasahan natin sa kabilang buhay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino mang bawian ng kanyang buhay at ang sinasamba niya ay nilikha ng Diyos. Halimbawa, yung mga nilikha ng Diyos, mga larawan, mga rebulto, mga kapwa-tao natin, mga santo, mga santa. Ano po, pag yun ang sinamba nila at dumating sa kanilang katapusan ng kanilang buhay, ito ay walang kapatawaran.
Because they worship created things rather than the Creator. So anong dapat natin gawin? Yung ginawa ng mga propeta, yung ginawa ng Birhen Maria, ginawa ni Jesucristo, silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago tayo maghiwalay, nais ko na ikaw ay magkaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Anong gagawin natin? Gayahin natin si Birhen Maria, si Jesucristo, lahat ng mga disipulo, lahat ng mga propeta, silang lahat sumaksi na walang ibang Diyos na dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Allah. Ang Allah, ito ay pagsariling pangalan ng lumikha. Siya ang nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay, ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. At sino man ang maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, binigkas niya ito, ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Dumating sa kanyang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo. Sa awa at habag ng Allah, subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya inanyayahan kita para maging kapanalig natin ang mga propeta at maging panauhin tayo sa paraiso. Inaanyayahan kita na ideklara natin mula sa kaibuturan ng ating puso ang ganito. So, sundan niyo po ako. Ganyan yung kanang kamay. Sabihin niyo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ngayon, ako ngayon ay nagpapasalamat sa tagapaglikha na ito'y pinahintulot, tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kahit anuman ang mangyari sa atin, dumating man sa atin ang katapusan ng ating buhay, ay magiging panauhin tayo sa paraiso. Payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, patuloy nating sambahin ang nag-iisang tagapaglikha. Sundin natin ang kanyang mga kautusan sa pamamaraan ng Propeta Muhammad, sapagkat ang pagtatagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay ay katotohanan pagsunod sa tagapaglikha, pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, sikapin natin iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, sundin natin ang lahat ng uri ng kabutihan. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Wa alaikum musalam. Yan po ang greetings ng ating mga kapatiran sa buong sanlibutan. Ang bawat naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ipinapanalangin niya ang kanyang kapwa-tao ng Assalamualaikum, ang kapayapaan ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. At sasabihin mo naman, wa alaikum musalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Yan ang kagandahan sa reliyong Islam. Ipinapanalangin ang bawat isa. Alhamdulillah.